Do you agree na ito yung pinakamalinis, corrupt-free, people-friendly? Well, I think it's very naive to say that it would be a corrupt-free or pork-free na budget dahil in the past naman po, yung mga budgets, I don't think they would say na may corruption doon. Pero nung na-implement na, 'di ba, doon lumabas na may corruption po talaga. So I think yung corruption, malalaman natin ito during the implementation, during the monitoring. And to begin with, sa tingin ko po, hindi dapat manggaling sa politiko yung pagsasabi na corruption-free na ito. Dapat po ito ay manggaling sa taong bayan, sa mga budget monitors at budget watchdogs. Base sa aming pagsusuri sa budget, there's still a lot of pork in the budget. Sa pagbibilang po namin, may 218 billion pesos na soft pork. So ito po yung mga ayuda programs na financial assistance. Despite the veto ng Pangulo na 92 billion, may 150 billion pesos pa rin na unprogrammed appropriations. And yung infrastructure, kahit binawasan na yung budget ng DPWH na naging 530, kapag pinagsama-sama po yung budget para sa farm-to-market roads, classrooms, health centers, irrigation, lahat ng infrastructure na ito, nagpas 600 billion pa rin ang project na kinakailangan pa rin na i-monitor very closely po. Okay. So my question is, do you agree also na yung pag-veto ng 7 items na yan has no bearing? Kasi ika nga ni Senator Amy, nasaan programmed naman yan pati sabi ni Congressman Erice, di ba? In fact, he's also going to bring it sa Supreme Court na parang once and for all decision na ng Supreme Court na unconstitutional ang paglalagay sa unprogrammed dahil wala naman talagang budget para sa unprogrammed. What your thoughts on that? Yes, big picture-wise, mukhang ang token lang. Kumbaga, pampalubag loob lang yung pag-veto na 92 billion. No? Dahil nga unprogrammed ito, ibig sabihin, walang garantiya na magagastos talaga itong items na ito. Pero may magandang punto si Senator Sherwin na sinabi niya na some of the items sa unprogrammed ay mahalagang paggastusan. For example, yung RACE and yung CARS program. So itong items na ito po kasi ay yung mga kailangan natin bayaran sana dun sa mga car manufacturers na binigyan natin ng incentive para mag-manufacture sila dito sa Pilipinas. Ang punto po natin bilang mga budget watchdogs ay sana hindi siya nilagay sa unprogrammed appropriations. Halimbawa, kasi noong mga nakaraang taon, may mga ganitong issue din, yung arrears na tinatawag o yung mga kailangan bayaran from the past. Dito din nilalagay yung pambayad sa mga allowance ng healthcare workers nung panahon ng COVID. So ang tanong namin, bakit sa UA nilalagay? Bakit hindi siya ilagay dun sa loob talaga ng budget na kailangan i-prioritize? Obligation yun di ba? Dapat you should pay for that, di ba? Parang hindi natin ini-escape mo yung mga obligasyon mo. Tsaka ang sabi pa yung sa mga foreign assisted project na kapag hindi ito napondohan, may mga interest, may mga pabayaran yan. Lugi. At mawawalan pa tayo ng integrity dun sa partner natin. Sa counterpart natin. Yes, correct. Yun nga po yung napansin natin nung mga nakaraang budget. Ang nangyayari po ay may insertion po sila sa normal na budget. No? Tinataasan po nila yung flood control. Syempre, para ma-accommodate yung insertion na iyon, ang kailangan nilang gawin ay bawasan yung ibang priority project. So halimbawa, ang gagawin nila, tataasan yung flood control, ang babawasan ay yung ibang foreign assisted projects. Halimbawa, yung mga bus rapid transit sa Cebu, sa Davao, sa Metro Manila, na pinapondohan ng foreign assisted loan. Nilalagay po ito sa unprogrammed appropriation. Tapos pag sinilip na po natin, biglang hindi pala na-implement itong proyektong ito, may penalty yon, may charge yon dahil hindi natin nagastos ng maayos yung pinaloan po sa atin. So, nagkakaroon po talaga ng impact dun sa implementation ng project dahil sa unprogrammed appropriations.